Okay, hello po, Attorney Tam, nandito na naman tayo ha. Nandito kami ngayon sa The Peak Tram. Parang trend siya na aakyat sa mataas sa bundok, parang ganun. Anyway, yung pag-uusapan natin, basic lang ha. Sige na, doon ka na kay Mami. Go to Mami. Ang pag-uusapan lang naman natin ngayon is yung tanong ni ate o ni kuya, hindi ko alam kung anong gender mo, okay? Basta ang pag-uusapan lang natin is yung tungkol dun sa attorney, ano ba ang difference ng dismissal with prejudice at saka dismissal without prejudice. O, yun lang ang pag-uusapan natin ngayon, basic na basic lang. Men alltså det är som är fortfarande eller? Ayan, dyan kami sasakay. Aakyat siya dun, mataas, dire-diretso sa bundok na yun. O, di ba? Binabati nga pala kita ng Merry Christmas. Pasko ngayon, December 25. Same lang din yan naman sa Pinas. Yung mga tao mahilig din gumala. Ayan. Hindi pala siya masyadong mahaba yung yung biyahe niya. Saglit lang. Aakyat lang talaga ng bundok. Nakakyat na kami dito sa Sky Terrace. Mainit ang araw. Masinag siya pero ang lamig. Taas. Nandito na kami sa Sky Terrace. Okay? Ngayon, pag-uusapan natin yung with or without prejudice. Pero ano ba munang ibig sabihin ng prejudice? O, dapat yun na muna ang ma-discover natin. Ano ba meaning ng prejudice? Tatagalugin ko na lang sa sarili ko. Ibabase ko na lang sa experience o yung mga nangyayari sa korte. Pag sinabi natin prejudice, siguro in layman's term in Tagalog, para sa akin masamang epekto. Masamang epekto. So, ibig sabihin, may masamang epekto or walang masamang epekto. Okay? With prejudice, may masamang epekto. Without prejudice, walang masamang epekto. Yun na lang ganun na lang Madalas kasi may kita natin yung salitang with or without prejudice sa mga dismissal. Dismissal without prejudice o kaya dismissal with prejudice. Actually kasi yung mga with prejudice at saka without prejudice na yan, kahit sa ibang bansa ginagamit yan. Okay? Sa kanila kasi, most of the time, regarding sa mga settlement. Okay? So example lang ko kayo sa ibang bansa muna bago yun dito. Pag sa settlement, kuwari, si Pedro nagdemanda kay Maria ng utang, kunyari. Magjowa sila dati, tapos nangutang si Maria kay Pedro. Sinabi niya, mahal kita, pautang. Ayun, sabi ni Pedro, yan si Maria inutangan ako niyan Kung gusto mo, para matigil na itong demanda, mag-enter tayo ng kasulatan, mag-o-offer ako sa'yo. Mag-settle na lang tayo. Kahit nabayaran mo na lang ng less than 10%. Okay. Ngayon, pag si Maria ay nag-offer din, hindi, gawin mo ng less 50%. Okay? Yung settlement nila na yon is without prejudice. Ibig sabihin, dapat yung settlement offer nilang dalawa, wala dapat masamang epekto kay Maria. Anong ibig sabihin nun? Hindi pwedeng halimbawa, nag-fail sila. Nag-fail yung settlement nila, yung compromise nila, hindi sila nagkasundo. Pumalya. Okay. Hindi pwedeng sabihin ni Pedro eventually sa korte na, di ba? Umamin ka sa umamin ka sa settlement natin na may utang ka sa akin, tumatawad ka pa nga ng 50% kapal nga ng mukha mo Yun. Ibig sabihin nun, without prejudice yun, yung sa settlement na nangyari sa kanila. Ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin ni Pedro yung naging usapan nila doon sa settlement, yung offer. Hindi pwedeng gamitin ni Pedro yun sa korte bilang ebidensya na may utang nga si Maria sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng without prejudice.
punta ngayon tayo, ito na yung hinihintay na lahat. Punta tayo dito sa dismissal with or without prejudice. Basic na basic lang. Kadalasan to sa piskalya, sa resolution ni piskal after mag-PI. Ayan ha. Kasi minsan ang resolution ni piskal nakalagay doon, the criminal case is dismissed without prejudice. Anong ibig sabihin nun? Pag sinabi natin without prejudice, dismissal ito, pero pwede pa rin tong i-file. Pwede pa rin i-refile. Attorney, akala ko ba walang masamang epekto? Walang masamang epekto dun sa complainant na dismissan. Ibig sabihin, pag sinabing dismiss without prejudice, para dun sa nag-complain, ang ibig sabihin, walang masamang epekto itong dismissal na to kasi pwede mo pa rin tong i-refile. Para dun sa complainant without prejudice. Medyo tricky. Basta ibig sabihin ng without prejudice, walang epekto sa pagre-refile. Pwede pang i-refile kasi without prejudice nga eh. Kasi pag sinabi naman na dismissal with prejudice, ibig sabihin, hindi na pwedeng i-refile. Permanente na yung dismissal. With prejudice na. May masamang epekto na, hindi na pwedeng i-refile ulit. Permanente na yung dismissal. Yun ang ibig sabihin ng with prejudice. Pag without prejudice, ibig sabihin, walang masamang epekto sa pagre-refile ulit ng kaso kahit dismiss na ngayon. Okay? Ulitin natin. Pag sinabing dismissal with prejudice, ibig sabihin, permanenteng dismissal na, hindi mo na pwedeng i-refile yan. Kadalasan yan, saan nangyayari yan? Panoorin nyo yung vlog natin na motion to quash. Doon madalas nangyayari yan. With prejudice na dismissal, hindi mo na pwedeng i-file ulit. Halimbawa, nag-lapse na yung time kung kailan mo dapat i-file. Halimbawa, libel, cyber libel. 1 taon lang yan, dapat na-i-file mo na kagad yan. Pag lumampas na yung 1 taon, wala na. Hindi mo na pwedeng hindi mo na pwedeng i-file yun. With prejudice na yung dismissal nun. Pag sinabi naman natin without prejudice, ibig sabihin walang epekto yun sa pagre-refile. Pwede pang i-refile pag nakalagay doon dismissal without prejudice. Kadalasan yan sa mga pina-file na estafa, yung pala sasabihin ng piskal, walang estafa dyan. Pero wala yung prejudice, pwede mo pang i-refile yan ng civil case. Maningil ka na lang civil case, hindi criminal case. Yun. Ganun yun. Ha? So, I hope naintindihan mo na ako ng pinagkaiba ng dismissal with prejudice at saka ng dismissal without prejudice. Okay? So, nalulula na ako. Maraming pong salamat sa pakikinig. God bless. Merry Christmas. December 25 ngayon dito sa Hong Kong. Daming tao. Dito sa Sky Terrace. Marami. Ciao. Take